So yun, kakatapos nga lang dito ng game number 3 dito nga sa laban ng Dallas Mavericks kontra dito sa Boston Celtics. Matapos nga nating masaksiyan ng laban na to, no, mukhang nanganganib na ngayon ang Dallas Mavericks. Magiging learning experience na nga lang ba to para sa Mavericks? Tara't pag-usapan natin yan. Kahit hindi nakapaglaro dito si Porzingis kahapon ay nagawa pa ring matalo dito ng Celtics ang Dallas sa final score na 106-99. At dahil nga dito, no, isang panalo na lang ang kinakailangan ng Boston para makuha nila ang NBA Championship. Kahit nga home court advantage dito ng Mavericks ay kapansin-pansin na hindi pa rin nila ito kinaya. Although kahit nag-step up din dito ang game ni Uncle Drew na kung saan nakapagtala ng 35 points ay hindi pa rin talaga naging sapat para talunin dito ang Boston. Ang mas masakit pa nito, no, sa turning point ng laban ay na-foul trouble pa ang isa sa pinaka-inaasahan na si Luka Doncic. Okay na sana yung ginagawa nila dito sa fourth quarter at nakat nga nila dito yung lead ng isang possession. At dahil nga gumraduate dito si Luka Doncic, tila nga ba nawala ng balanse yung Mavericks dahilan para magkaroon ng momentum dito yung Celtics. Isa din talaga sa nakakapansin-pansin dito ay yung biglang pag-angat dito ng game ni Jason Tatum. Saktong-sakto rin talaga yung timing niya, no? Kung kailan siya pinakakinakailangan ay dito naman siya biglang pumutok. Imagine nakapagtala siya ng 31 points dito sa game number 3. Malaki ang diferensya compare nitong game 1 na kung saan nakapagtala lamang siya ng 16 points at itong game number 2 na 18 points. Isa sa mga nakita kong solusyon na ginawa dito ng Boston Celtics ay napakagandang unselfish play nila dito. Kung mapapansin natin, no, grabe yung ganda ng rotation ng bola dito sa bawat isa. Para magkaroon nga ng magagandang open shots at makapagtalangan ng 17 out of 46 3-pointers kumpara dito sa 9 out of 25 lamang ng Dallas Mavericks. Kapansin-pansin, no, na talagang outside shooting ang pinakaalas dito ng Boston Celtics. Kahit nitong game 1 at game 2 ay ganito pa rin ang kanilang strategy which is naging effective nga dito kontra sa Dallas Mavericks. Kaya nga nang sinabi natin itong nakarang video, no, ano nagiging effective dito para sa game 1 at game 2, sa tingin ko, no, ganun pa rin talaga ang gagawin dito ng Boston Celtics dahil ito yung nagiging effective kontra dito sa Mavericks. Nagkakaroon lang sila dito ng kakaunting adjustment, no, pero yun at yun pa rin yung ginagawa nila dito. Kung maalala ko nga nitong game 3 during timeout, ang sinasabi dito ni Jason Tatum kay Jaylen Brown, if finding open shots, we need that more. Din mismong sinabi ng kanilang head coach na si Joe Mazzulla kung saan yan talaga mismo ang nangyari nitong game 3. Dahil yan talagang isa sa mga nagpapasakit dito sa Dallas Mavericks. Ang tendency ay mag-aabol sila dito sa fourth quarter at makukulangan na naman sila ng oras. So yun, ayon sa history ng NBA ay wala pang nakagawa ng isang team na kung saan nag-comeback dito nga sa 3-0 deficit. At dahil dito, no, masasabi natin na napakaganda ng ginawa dito ng Boston Celtics. After all these years, no, ay nagbunga na yung kanilang paghihirap dito. Makailang beses na rin itong humarap sa NBA Finals at palaging nabibigo. Sa tingin ko this time ay nasa kanila na ngayon itong taon na to. Para naman sa Dallas Mavericks, well, hindi pa naman natatapos ang lahat para sa kanila, no? Kaya nga sinabi natin itong nakarang video, napakalayo pa ng maaari nilang marating. Actually, no, sa tingin ko nga ito nang simulan ng new era dito ng Mavericks. Imagine, halos sa kanilang mga players ay nag-iedad lamang ng 20 plus years old. Hindi natin isasama si Kyrie Irving ay talagang napakalaki pa talaga na pagkakataon nila na muling masilayan dito sa NBA Finals. Yun nga, no, panahon na lang ang magsasabi kung sino nga bang mananalo dito sa NBA Finals. Pero sa ngayon mukhang malinaw na para sa Boston Celtics itong taon na to.